Matapos ang matagumpay na pansamantalang paglipat ni Halkenberg sa katawan ni Balsamilco, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 404 o ang Episode 65 ng ating Dark Continent series. Dito ay masasaksiyan na natin ang mga sumunod na eksena matapos pumasok si Kurapika sa silid ng Third Prince, Zhang Lei. Malalaman din natin ngayon ang isang masama at nakakalungkot na balita na iaanunsyo sa buong Black Whale. At wag na natin patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Speculation. Nagsimula ang chapter sa eksena ng mga coins ni Zhang Lei habang maririnig si Kurapika na nagsasalita. Sabi niya, makukumpirma na raw nila ngayon ni Zhang Lei ang hypothesis nito na nag-iiba raw ang coin pagkatapos ng 10 araw. Base ito sa isang coin na may number 10 na siyang coin ni Zhang Lei na 10 araw na ang tanda. Paliwanag ni Kurapika, upang ma-maintain daw ang form ng mga coins, may limit ito sa kung ilang coins ang pwedeng maipromote at maipamahagi sa iba. Dahil ang punto ng sistemang ito ay ang circulation ng coins sa iba't ibang tao. Posible raw gumawa ng mas maraming coins hanggat ito ay naipapasa sa iba. Dahil ang punto ng sistemang ito ay ang circulation ng coins sa iba't ibang tao. Sinubukan nilang i-verify kung anong klase ng pagbabago o betrayal ang nangyayari sa design ng coin na hawak ni Zhang Lei, kumpara sa mga coins na naipamahagi na niya. Sabi ni Tenth Story, binigyan na raw siya noon ni Zhang Lei ng isang coin, mulit napansin niyang iba ang disenyo ng hawak niya kumpara sa mga coins ni Zhang Lei ngayon. Sagot naman ng prinsipe, tama raw iyon. Pareho ang harap, ngunit iba ang disenyo sa likod ng coin ni Tenth Story. Ibig sabihin, nag-iiba talaga ang coin depende sa kung sino ang may hawak nito. Nagsuggest si Kurapika na subukan ni Zhang Lei na ipasa ang isa sa kanyang coins sa tauhan o kakilala nito para makita kung ano ang mangyayari. Sumang-ayon ng prinsipe at sinabing, Kurapika, ibibigay ko sa iyo ang coin na ito na may number 10. Pagkarinig nito, makikita ang iba't ibang reaksyon ni na Oito, Kobento ba at Tenth Story. Sabi ni Zhang Lei, gusto niyang makita kung magbabago ba ang number 10 coin kapag ibinigay ito. Maaaring magbago raw hindi lang ang numero, kundi pati na rin ang disenyo nito. 2 birds with 1 stone, ika nga. Sa isipan naman ni Kurapika, napagtanto niyang hindi talaga pinadadali ni Zhang Lei ang lahat para sa kanya. Ngulit tinanggap pa rin niya ang alok ng prinsipe at kinuha ang coin. Habang hawak niya ito, sinabi ni Kurapika na kung hindi niya tatanggapin ang coin, baka mawalan siya ng tiwala mula kay Zhang Lei. Ngunit kahit tanggapin niya ito, may posibilidad na ito ay bahagi ng isang semi-coercive manipulation ability ng Nen Beast ni Zhang Lei. Paliwanag pa ni Kurapika, ang Nen na nakastore sa loob ng 10 araw ay hindi pa sapat upang makapagbigay ng direktang command gaya ng pagpatay. Isang coin lamang daw sa isang araw ang kayang iproseso ng Nen Beast. Matapos ang 10 araw, saka lamang nag-iiba ang coin. Ito ay isang klase ng ability na mula sa isang taong may long-term na pananaw. Isang kapangyarihan na tunay na nagpapakita ng kanyang halaga lalo na kapag naging hari na si Zhang Lei. Ito ay malinaw na refleksyon ng personalidad ng prinsipe na laging may isang dapa sa pagpaplano. Sa ngayon sigurado pa rin si Kurapika sa pagtanggap ng coin. Alinsan-dali pa, tinanong siya ni Zhang Lei kung may nagbago raw ba sa coin. Makikita naman ang paglabas ng aura mula sa coin at pagkatapos noon, nagbago nga. Sabi ni Kurapika, pareho ang numero at disenyo ngayon. Pareho na raw ito ng hitsua ng coin ni Tenth Story. Kaya isinumungkahay niyang ibalik na niya ito kay Zhang Lei upang makita kung muli pa ito magbabago. Sagot naman ng prinsipe, sige. Kaya ibinalik na ni Kurapika ang coin at napansin naman ni Zhang Lei na ang disenyo ay bumalik na sa dati, tulad nung siya pa ang may hawak nito. Ngunit ang disenyo sa likod o ang numero ay hindi na bumalik sa number 10. Sa halip, nanatili na lang ito sa number 1. Sabi naman ni Kurapika, ngayon naiintindihan ko na. May kaunting ideya na ako kung ano po ang inyong ability. Sagot naman ni Zhang Lei, totoo? Pwede mo bang sabihin kung ano iyon? Itinanong ni Kurapika, ngayon na po ba? Sagot ni Zhang Lei, ayos lang. Sa isipan ni Kurapika, naisip niyang napakaganda at napakalalim ng pagkakasabi ni Zhang Lei. Ang buhay daw ng Third Prince ay tila sinasanib sa ideya ng pagsasakripisyo o pagpapatrabaho sa iba habang nananatiling tapat sa kanilang panig basta't nauunawaan nila ang kanyang mga hangarin. Ngayon, malinaw na gusto ni Zhang Lei na ipahayag ang ability niya
sa paraang hindi niya kailangang ibahagi ang mga delikadong bahagi ng kapangyarihan nito. Ang ability niya ay tila isang cumulative conjuration ability kung saan ang currency ng kanyang mga coin ay idinisenyong maipamahagi sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng sadyang pagsisave ng coin o kung pipiliin ng isang tao na huwag ito ipasa, makakapag-store na ito ng NEN na paglipas ng panahon ay makapagbibigay ng iba't ibang uri ng NEN powers sa isang takdang panahon. Pinaliwanag ni Kurapika na 6 na buwan mula ngayon, ang coin ay magkakaroon ng halagang katumbas ng quintillion at sa panahong iyon, ang mga taong nagmamay-ari ng coin ay mabubuksan ng kanilang mga aura nodes, ibig sabihin ay magiging handa na silang gumamit ng NEN kahit hindi pa sila NEN users. Dagdag pa ni Kurapika, base sa logika ni Zhang Lei, ang 10 to the power of 64 ay ang kinakailangang halaga para sa isang NEN ability na taglay ng taong may hawak ng coin. Ang numerong iyon, 10 raised to 64, ay kumakatawan sa salitang unimaginable sa terminong Budhismo. Kaya isang unimaginable power ang makukuha ng sinumang nagmay-ari ng coin na iyon. At dahil ang NEN ay karaniwang nangangailangan ng matinding pagsasanay upang matutunan, ayon kay Kurapika, sa pamamagitan ng coin ni Zhang Lei, maaaring maibypass ng isang tao ang tradisyonal na proseso ng NEN training. Kung iipunin lamang ng isang tao ang coin ni Zhang Lei sa loob ng takdang panahon, mabubuksan na ang kanyang mga aura nodes at matututunan na niyang gumamit ang NEN. Ayon pa kay Kurapika, ang ganitong cumulative ability ay karaniwang nagmumula sa isang matalinong tao, isang taong laging nagpaplano ng maaga. Sa madaling salita, ito ay isang ability na pang long term, nagagana lamang kapag naging hari na si Zhang Lei. Sagot naman ng prinsipe, ganun ba? Kagaya ko talaga ang ability na yan. Sa isipan naman ni Kurapika, naisip niyang kapalit ng NEN ability na walang gaanong panganib o sakripisyo para sa nagmamay-ari ng coin ay may nakatagong kondisyon. At iyon ay ang posibilidad na paggamit ng NEN-based coercive manipulation sa sinumang may hawak ng coin. Posible raw na ang manipulation na ito ay magdulot ng forced loyalty kay Zhang Lei kung saan mapipilitan na isang tao na maging tapat kanya, ngunit sa ngayon, hindi pa muna isinasali ni Kurapika ang posibilidad na iyon. Hindi niya gustong mag-overthink at dagdagan pa ng komplikasyon ang sitwasyon. Gusto niyang hayaan munang gampanan ng coin ang tungkulin nito at makita mismo ang epekto nito sa mga owner. Ayon pa sa kanya, ang epekto na tinutukoy niya ay mangyayari sa taong unang nakatanggap ng coin ni Zhang Lei na nilikha ng NEN beast nito mula pa sa unang araw ng succession battle. Ngayon, Miyerkules na, ang 11 araw mula nung nagsimula ang labanan sa pagmamana ng trono. At gaya ng karaniwang nangyayari sa mga abilities na nag-overlap, napag-alaman na may 2 coins na pala na may numerong 10. Bukod sa coin na binigay ni Zhang Lei kay Kurapika, ang unang taong nakapulot ng isa pang coin na may number 10 na ngayon ay nakatatak sa likod ng hawak nito ay walang iba kundi si Koventoba. Ayon pa kay Kurapika, kaya ayaw raw na mag-step forward ngayon ni Koventoba at i-reveal na nasa kanya ang unang coin ay dahil alam nito kung ano ang nangyayari. Ayaw din daw ni Koventoba na magbigay ng kahit anong impormasyon kay Zhang Lei kung sakaling may makukuha man siya mula rito. Marahil, si Koventoba raw ang unang nakakita sa coin na unang lumabas mula sa Guardian Spirit Beast at pinulot niya agad ito. Simula noon, nanatili siyang tahimik patungkol dito, sapagkat siya lamang daw ang nakakagamit ng NEN na hindi direktang konektado kay Prince Zhang Lei. Paliwanag pa ni Kurapika sa kanyang isipan, ang coin ay lumalabas kada araw, tuwing 1 p.m. Kaya madali lang nilang malaman kung sino ang nasa tabi ni Zhang Lei noong unang araw na lumabas ang coin na yon sa pamamagitan lamang ng pag-check sa mga time schedule ng mga guard sa barko. At dahil sa presensya ngayon ni Koventoba, mas nabigyan pa raw si Kurapika ng dahilan kung bakit mas mabuting itago muna niya ang impormasyon tungkol sa posibleng manipulative ability ng Guardian Spirit Beast ni Zhang Lei. Kung sakaling malaman ito sa hinaharap, mas mainam na hindi muna niya ito i-reveal sa ngayon. Matapos niyon, nagsalita naman si Zhang Lei at sinabing, malaking tulong daw ang impormasyong ibinahagi ni Kurapika. Ngayon ay maaari na raw niyang gamitin ang kanyang oras sa pag-iisip kung paano niya guguluhin ang panahon kasama ang kanyang mga kapatid. Sagot naman ni Kurapika na ang bilang ng mga coins na pamamay-ari ni Zhang Lei
ay posible ring may epekto sa kanya. Sa tingin daw niya, dapat ay magtira si Zhang Lei ng kahit isang coin para sa sarili niya. Sang-ayon naman si Zhang Lei at sinabing, "Okay, ang coin na lumabas ngayon ay ibibigay ko sa iyo, Kurapika." Nagpasalamat si Kurapika at dagdag ba niya, "Para naman sa ibang paksa, hinihiling ko na maghintay muna tayo ng mas matagal pa. Ang pangalawang Nen Beast siguro ang magiging susi natin sa susunod na hakbang." Sagot naman ni Zhang Lei, "Okay, the more information the better, pero hindi naman ako nagmamadali. Mas nababahala ako ngayon para sa iyo, Kurapika, at hakaligtasan ng aking kapatid, si 14th Prince Wobble." Ang temang iyon, mga kaibigan, ay agad na nakakuha ng atensyon ni Koventoba. Samantala sa isipan ni Zhang Lei, nais niyang wag isipin ni Kurapika na pantay lang sila. Bagamat tinatanggap niya ang mga impormasyong ibinabahagi ni Kurapika, ginagamit niya rin ito upang magplano. Posible raw ayon sa kanyang pag-iisip na ang unang Nen class ay ginamit lang ng ibang kalahok para makakuha ng intel at mapagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang. Kaya dapat daw na maging handa at mag-ingat sina Kurapika. Sagot naman ni Kurapika, "Na-appreciate ko po ang concern ninyo, Prince Zhang Lei." Sa isipan ni Kurapika, napagtanto niyang ang pananatili nila sa ilalim ng proteksyon ng Third Prince Zhang Lei kapalit ng pagbibigay nila ng impormasyon tungkol sa Nen at sa succession battle ay tunay na nakatulong sa kanila. Ngunit, may kaakibat din itong panganib sapagkat si Zhang Lei ay isa sa mga prinsipe na may koneksyon sa isang mafia family na sumusuporta sa kanya. At may dalawang miyembro ng mafia na kasalukuyang nasa mas mababang tier ng barko. Ang mga ito ay may mataas na combat potential kahit na tila nagpapakyut lamang sa publiko. At kung tatanuin kung sino ang tunay na makikinabang sa sitwasyon na to, sagot ni Kurapika, walang iba kundi si Benjamin. Napakalakas daw ng sandata ni Benjamin at iyon ay ang martial law. Ang isang kapangyarihang militar na anumang oras ay pwedeng gamitin ni Benjamin. Kung sakaling maging matindi ang alitan sa pagitan ng mga mafia families, magiging sapat na dahilan iyon para maglabas siya ng Order of Martial Law. Sa ilalim ng kautosang iyon, pwedeng ipa-house arrest ni Benjamin ang bawat prinsipe. Sa dahilan na pinoprotektahan daw niya ito. Ngunit, ang tunay na layunin niya ay ang maging malaya at makagalaw ng walang sagabal. Ganun kalakas at may kapangyarihan si Benjamin na may direktang otoridad sa militar. Sinabi pa ni Kurapika na ang problema ay kung papaano mapuputol ang lubid na sumisimbolo sa balanse sa pagitan ng tatlong mafia family. Ang lubid na ito ay siya nagpapanatili ng kapayapaan sa napakatagal na panahon. Bagamat mahina itong tingnan, napakalakas pa rin ito. Subalit kung sakaling magkaroon ng malaking tunggalian na magre-resulta sa isang all-out war, tiyak daw na ang mangyayari ay ang pag-assess ng mga lider ng mafia. Pinaliwanag ni Kurapika na ang mga tunay na lider ng mafia ay ang mga friends mismo na sumusuporta sa mga mafia na iyon. Kapag nagsimula na ang mga pagpaslang sa mga prinsepe at maipapalabas na kagawaan ito ng mga mafia, tiyak na agad kikilo si Benjamin upang ipatupad ang mga hakbang. Maaring itarget ni Benjamin sina Zhang Lei, Cheriadnich o Lazarus base sa anyang ugali bilang unang prince. Kahit pa si Zhang Lei ay naninirahan kasama ang bunsong kapatid na si Wobble, hindi raw magdadalawang isip si Benjamin na pumatay. Sa katunayan, ang pagkamatay raw ni Wobble ay maaari pang gamitin ni Benjamin bilang dahilan upang isisi ito sa mga mafia at palabasing sila ang may kagawaan upang ipakita kung gaano kasama ang mga ito. Dagdag pa ni Kurapika, ang pananatili nila sa Room 1014 kung saan naroon ang iba't ibang guards mula sa iba't ibang prince na nagmo-monitor ay may panganib din. Kaya mas pinaniniwalaan niyang mas ligtas sila sa Room 103 sa silid ni Zhang Lei. Gayunpaman may posibilidad din na lusubin ito ng mga tauhan ni Benjamin kaya dapat ay mag-ingat sila. Sa mayon, hindi pa rin nila alam kung sino talaga ang nagpadala ng mga ahas na pumatay sa ilang guard sa Room 1014. Bukod pa ron, may iba pang panganib sa parehong lugar. Kaya't pinag-iisipan ni Kurapika kung saan ba mas ligtas manatili. Sa huli, sinabi niya na nakadepende na lang ito sa kanyang kutob. Alinman sa dalawang silid ay delikado pa rin. Samantala makikita naman sina Leo Rio at ilang mga nurse na kasalukuyang nagdadala kay Halkenberg papunta sa emergency room. Sinabi ng isa sa kanila na unresponsive na ang pasyente at ang temperatura nito ay nasa 36.6 degrees Celsius. Wala namang convulsion o hirap sa paghinga na napapansin.
Ayon naman kay Chidel, posibleng nabunggo ni Hulkenberg ang kanyang ulo sa semento nang siya'y himatayin. Kaya't ipinag-utos niya na ihanda agad ang blood test at CT scan. Dapat daw tanungin ng mga guards ni Hulkenberg na nasa Tier 1 tungkol sa kondisyon niya sa nakaraang linggo. Dagdag pa rito, kailangang may pasa agad kay Jel ang mga sample ng isinuka ni Hulkenberg para sa laboratory examination. Habang lumalala ang kondisyon ng katawan ni Hulkenberg, makikita na ang tunay na Hulkenberg na ngayon ay nasa katawan ni Benjamin ay kalmado lamang na nakamasid sa di kalayuan. Ayon sa kanya, ang persona ng target na nasa katawan ni Hulkenberg, si Balsamilko, ay hindi magigising hanggat hindi pa siya natutulog sa katawan nito. Dahil dito, ang mga simptomas ng tila stomach flu na nararanasan ni Hulkenberg ay mas pumapabor pa sa kanyang plano. Ngayon kung sasabihin niya daw sa kanyang ina na si Onman na itigil ang pagpapagamot, magiging mas madali pa ang lahat. Tumawag si Hulkenberg na nagpapanggap bilang Balsamilko kay Benjamin upang ipaalam na sumuka si Hulkenberg at dinala na siya sa ospital. Ayon kay Benjamin, makukumpleto na ang kanilang misyon sa loob ng 12 oras mula ngayon. Sa kanyang isipan, kapag nagsimula ng sumuka si Hulkenberg, kalahating araw na lang ang itatagal bago siya tuluyang mamatay. Ipinag-utos ni Benjamin na walang dapat makapanayam mula sa Royal Military and Medical Team sa lugar. Dapat lamang ay i-monitor ni Balsamilko ang progreso. Tumugon ito ng opo bago ibinaba ang telepono. Ipinaliwanag din ni Hulkenberg ang tungkol sa kanyang kakayahan. Ayon kay Hulkenberg, napatunayan na raw nila noon ang kanilang hypothesis na ang persona, kaluluwa o isipan ng target ay hindi magigising hanggat hindi pa natutulog ang kaluluwa o isipan ng taong nai-transmit. Pinaliwanag pa niya na matapos barilin ni Sumidori ang kanyang sarili habang nasa katawan siya ni Shikako, ang katawan ni Sumidori ay nagising na at muling na recycle. Ibig sabihin, maaari lamang manatiling gising kung may dalawang katawan na sabay na nag-e-exist at ang panig nila na unang nai-transmit ang siyang unang magigising. Samantala, ang isipan ng target gaya ni Chikaku na noon ay nasa katawan ni Sumidori ay mananatiling tulog at hindi talaga magigising. Hanggat gising pa si Sumidori sa katawan ni Shikaku, ang isipan ni Chikaku sa katawan ni Sumidori ay mapipilitang manatiling parang unconscious. Idinagdag ni Hulkenberg na ang dahilan kung bakit mas priority nila ang mga tauhan sa kanilang panig na nai-transmit ay dahil handa raw isakripisyo ng mga ito ang kanilang buhay. Pinaliwanag pa ni Hulkenberg na ang kanyang kakayahan ay sa pilitang mind swap o soul swap, kung saan nagpapalitan ng isipan o kaluluwa ang dalawang tao. Mula raw ito sa isang random na tao sa kanyang mga tauhan na natamaan ng araw ni Hulkenberg, at ang isipan ng biktima naman ay malilipat sa katawan ng taong iyon na napalitan ng kaluluwa. Ang nais malaman noon ni Hulkenberg ay kung ano ang mangyayari sa isipan ng kanyang taong na-transmit gaya ng nangyari kay Chikaku. Ano nga bang nangyari kay Sumidori habang nasa katawan siya ni Shikaku noong siya ay nagpakamatay? Kung may dalawang katawan na sabay na umiiral, natural daw na ang kanilang panig ang mas may priority na unang magigising dahil iisang isipan lamang ang maaaring manatiling aktibo. Ayon pa kay Hulkenberg, dahil hindi pa malinaw ang tunay na kahulugan ng kamatayan sa Succession War, makatuwiran lang na isipin na ang kamatayan ay nangangahulugang sabay na mamamatay ang katawan at kaluluwa ng isang prince. Sa makatuwid, kapag nahiwalay na nila ang katawan ng isang prince mula sa kanyang kaluluwa o isipan, wala nang punto pa na subukang ibalik ito sa orihinal na katawan. Ang mas dapat nilang suriin ay kung ano ang mangyayari kapag ang katawan ng target ang unang namatay. Ano kaya ang mangyayari sa kaluluwa o isipan na nasa loob ng katawan nito, gaya ng kaso ni Sumidori? Pangalawa, paano naman kung ang isipan ng taong nawalan na ng orihinal na katawan ay mawala rin sa kasalukuyang katawan na pinamamahayan nito? Ayon kay Hulkenberg, malinaw ang sagot sa ikalawang tanong na ito, kung isa sa alang-alang na ganitong uri ng kakayahan ay posible lamang dahil sa tulong ng kanyang guardian spirit beast na ibinigay upang manalo siya sa Succession War. Tungkol naman sa unang tanong na kailangan nilang subukan, sinabi ni Hulkenberg na ang mga taong handang isakripisyo ang kanilang sarili lamang ang maaring lumahok sa kanyang kakayahan. Kapag nagdadalawang isip ang isang tao sa pagsasakripisyo ng buhay para sa kanya, itinuturing niya iyong bilang kabiguan sa tungkulin, sapagkat ang kanilang serbisyo ay dapat iniaalay para sa matuwid na landas. Ang kanyang focus daw ay ang patuloy na pakikipaglaban upang mabuo ang bansang kanyang pinapangarap at bilang parangal din sa sakripisyo ng kanyang mga tauhan.
Dagdag pa ni Hackenberg, ang posibilidad noon na mag-swap siya kay Balsamilco ay napakababa, pero kasama na yon sa mga posibilidad na kanyang inaasahan. Kaya't inimporma na raw nila noon si Vict na kung sakaling mangyari ang senaryong magpalit sila ng katawan ni Balsamilco, malalaman nila kung ano ang eksaktong resulta. Batay sa naging eksperimento, kung ang katawan sa panig nila ang unang mamamatay, ang isipan, gaya ng kay Vict, ay babalik sa orihinal nitong katawan at makikipag-coexist sa isipan ng kanyang tauhang nailipat sa katawan ni Vict. At ayon sa resulta, iyon nga ang nangyari. Bumalik ang isipan ni Vict sa orihinal na katawan. Kasi namatay na ang katawan na pinamamahayan sana ng mind nito. Gayunpaman, ang mind naman ni Vict na siyang biktima ay siya na raw ang magdodominate sa katawan nito kung ang unang mamamatay ay ang katawan ng tauhan ni Hackenberg. Samantala, ang mind ng kanyang tauhan na nasa katawan sana ni Vict ay mapipilitan matulog sa katawan ni Vict dahil ang mismong magdodominate ay ang mind ni Vict. Ibig sabihin, si Vict pa rin talaga ang nasa katawan nito noon sa oras na nagkita sila ni Balsamilco. Dahil dito, ayon kay Hackenberg, bago pa man mamatay ang kanyang sariling katawan, ay babalik din daw sa katawan nito ang mind ni Balsamilco na kasalukuyan na nanahanan sa kanya. Mumit ang mind naman ni Hackenberg na kasalukuyan na sa katawan ni Balsamilco ay mawawala rin kalaunan. Kaya bago patuluyan mamatay ang katawan ni Hackenberg, ay ipapapatay niya muna ang katawan ni Balsamilco gamit ang sleeping pill upang mapahaba pa ang oras bago tuluyan magising muli ang mind ni Balsamilco sa sarili nitong katawan. Sa ganitong paraan, makokontrol pa ni Hackenberg ang katawan ni Balsamilco sa loob ng 10 oras matapos ang pagkamatay ng kanyang sariling katawan. Kaya kailangan ni Rong tapusin ang lahat sa loob ng 10 oras na iyon. Sa susunod niyang hakbang, magsasagawa siya ng isang galaw na magpapalit sa buong sitwasyon. Matapos ang monologo ni Hackenberg habang nasa katawan pa siya ni Balsamilco, sa kasunod na eksena ay makikita na dumating ang mga Royal Military at Medical Teams na ipinadala ni Benjamin. Kinausap nila sina Cheadle at sinabing sila na ang magte-take over sa sitwasyon. Makikita naman na umalis na sina Jel kasama si Leorio, habang ang katawan ni Hackenberg ay sinisiyasat na ng Royal Medical Team. Mapapansin ding lumalala na ang kondisyon ng katawan ni Hackenberg. Samantala, sa VVIP quarters naman, makikita sina Benjamin, Furikov at Camila na abala sa pagpapamanicure sa kanyang mga servants. Zhang Lei naman ay tahimik na nakatitig sa kanyang coin. Sa sumunod na panel, makikita sa mobile phone ang 3.5-second countdown, ang eksaktong oras na i-off ni Teriednich ang kanyang Zetsu. Napalunok siya ng laway habang nag-iensayo, sabay sabi, "Sinong gaulit ang nagsabi noon sa quote na, 'Leveling up isn't climbing a hill but a staircase'?" Dagdag pa ni Teriednich, totoo raw talaga iyon sa kanyang karanasan ngayon. Sa panahon daw na na-activate niya ang Zetsu, muntik na siyang ma-discourage. Ngunit ayon naman sa isipan ni Salkov, hindi raw kapanipaniwala. Sa loob lamang ng 3 araw ay nagawa ni Teriednich ang hindi pangkaraniwan. Sabi pa niya sa sarili, napakatindi ng prinsipe. Masyado raw intense at kahit ang mga deadline na siniset nito para sa sarili ay nasa ibang antas. Alam daw ni Teriednich na magagawa niya ang lahat ng iyon. Sinabi pa ni Teriednich noon na magpapatuloy siya hanggang makuha niya ang kanyang goal kahit gaano kahirap. Habang si Marayam naman ay masayang naglalaro kasama sina Biscuit. Sa dulo, itinuon muli ang eksena kay Kurapika na sinabihan si Baby Wobble na magsisimula na kinabukasan, Huwebes ng 9:00 ng umaga, ang second NEN class. Ang format ng klase ay mananatiling pareho pa rin daw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga guards ng Second Prince Camilla ay sasali na rin. Samantala, sa kampo naman ng First Prince Benjamin, ay sina Bobby Mayna at Furikov pa rin daw ang mananatili roon. Nasabi naman ni Bobby Mayna na tama iyon. Pagkatapos nito, tinanong ni Kurapika sina Sakata at Hashito kung ano raw sa tingin nila ang dahilan kung bakit biglang nagbago ng isip si Prince Camilla. Sagot naman ni Sakata, baka tinetest o vini-verify daw ngayon ni Camilla ang mga claims ni Kurapika na kaya nitong magturo ng NEN sa loob lamang ng 2 linggo. Alam naman daw nila kung ano ang nangyari dati, kaya posibleng may benepisyong makukuha si Prince Camilla kung may isa sa kanyang mga guards na sasali. Dagdag pa ni Hashito, isa rin daw sa mga posibleng dahilan ay para lang talagang mag-take ng class ang guard na iyon, mangalap ng impormasyon at makipag-alyansa para sa mga assassination plans.
Ibig sabihin, may iba pang layunin sila. Maaaring tungkol ito sa pagbuo ng strategy o pagkolekta ng intel. Samantala, sa isipan naman ngayon ni Bobby Mina, nasabi niyang ang mga guards daw ni Prince Camilla ay gumagamit ng isang uri ng sumpa na kakaiba at natatangi lamang sa kanilang grupo, na tinatawag na half-nuts. Kung totoo raw iyon, ang sumpa ay isang uri ng Nen ability na ang tanging target ay si Prince Wobble. Marami pa raw talagang bagay na hindi pa niya alam na maaring mangyari. Sa isipan naman ngayon ni Kurapika, sinabi niya sa sariling, iisang tao lamang daw ang ipapadala ni Prince Camilla. Ipinapakita lang daw iyon ng matinding resolve ni Camilla dahil sa personalidad ng prinsipe. Imposible raw na magpapadala ito ng guard para lang matuto ng Nen. Sigurado raw siyang may mas malalim itong pakay. Dagdag pa ni Kurapika, sa liham ni Melody tungkol sa mga sekreto ng mga prinsipe ay hindi nabanggit ang tungkol sa second Prince Camilla. Ibig sabihin, maaaring may tinatago pa itong lihim na dahilan kung bakit ito napipilitang magpadala ng tao ngayon. Dahil dito, kailangan daw niyang maging mas maingat lalo na't may kontrata pa siya kay Prince Zhang-Lei. Kaya inutusan ni Kurapika sina Bill na siguraduhin na manatiling malayo si Prince Wobble sa guard ni Prince Camilla hanggat maaari. Alam daw niyang magiging mas mahirap ang kanilang shift mula ngayon, pero kailangan pa rin nila itong gawin. Sagot naman ni Bill, ayos lang yun. Pagkatapos, ay inutusan naman ni Kurapika si Shimano na manatili palagi sa tabi ni Queen Oito at maaari raw ipagpaliban paminsan-minsan ang iba pa nitong gawain. Tumugon si Shimano, masusunod po. Matapos nito, sa medical room ng Tier 3 na mahigpit na binabantayan ng mga Royal Guards, makikita ang Royal Medical Team na nakamata sa katawan ni Hulkenberg na ngayon naghihingalo. Ilang sandali pa, tuluyan na itong binawian ng buhay. Isang doktor ang sumenyas at nagdeklara, patay na si Hulkenberg. Pagkatapos ng eksenang iyon, makikita si Balsamilco na nakikipag-usap sa telepono kay Prince Benjamin. Ipinahayag niya na ang katawan o bangkay ni Hulkenberg ay ililipat mamayang gabi mula Tier 3 patungong Tier 2 gamit ang Central Stairwell. Pagkatapos, ililipat naman daw ito sa morgue sa Tier 1. Magkakaroon daw ng anunsyo sa buong barko bilang isang send-off mula sa mga supporters at personal guards nito bago ito tuluyang ilagak. Sinabi rin ni Balsamilcong na ipapaalam niya kay Judge Cleopatro na i-drop na nila ang kaso kay Hulkenberg upang makabalik na ang mga guards nito sa kanilang prinsipe. Kapag nakarating na sila rito, ididiscuss ko na ang funeral plans at ang autopsy. Imo-monitor ko rin ang buong proseso. Ibig sabihin daw, ang isa sa T-Army to ay babalik sa Tier 1 kapag nailipat na roong ang katawan ni Hulkenberg. Sagot naman ni Benjamin, sige, siguraduhin mong gagawin ninyo ang lahat ng may malaking respeto. At sinabihan pa niya si Balsamilcong, magaling. Tumugon si Balsamilcong, salamat po mahal na prinsipe. Subalit ang Balsamilco na iyon, mga kaibigan, ay si Hulkenberg pa rin. Ibig sabihin, nagtagumpay pala si Hulkenberg sa kanyang plano at ang kanyang mind ay nanatili rito. Sa kanyang isipan, sinabi niya, salamat, kuya? Matapos nito, sa Tier 3, inanunsyo ng mga kaibigan ang pagkamatay ni Hulkenberg kaninang umaga. Mamayang gabi, ang funeral process nito ay idadaan sa Central Staircase patungong Tier 1. Ang mga nasa Tier 3 na gustong makiramay ay maaari nang dumalo sa Central Staircase Square. Tinanong naman ni Nobunaga kung nandito na ba ang prinsipe bago ito namatay, isa sa mga nagsuporta sa mafia. Sagot naman ni Phaeton, hindi pa. Sabi naman ni FS, wala na raw silang pakialam, pupunta na lang sila sa Tier 4. Sabi naman ni Nobunaga, salamat kay Henry na naglagay noon ng transmitter na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ni Hailey. Dahil dito, nabigyan pa tayo ng dagdag na oras. Ngunit may gusto pa rin akong i-check sa dalawang mafia families bago tayo pupunta sa hideout ni Hailey. Tinanong naman ni Finks, paano naman ngayon si Hailey? Sagot ni Phaeton, wala nang point, dudurogin din naman natin si Hailey. Dagdag pa ni Nobunaga, ang gagawin ko ay may kinalaman sa kung paano natin dudurogin si Hailey. Posibleng tawagin pang muli ang ilang mga spiders, depende sa kung ano ang sasabihin o gagawin ng dalawang mafia na kakausapin muna natin. Sabi naman ni Phaeton, di ka talaga nagme-make sense. Tugon ni Finks, napakapangit mo Nobunaga, parang ginayuma ka ni Hailey. Tugon ni Nobunaga, sana ay mali ako sa plano ko, pero kung tama ang ending gugulpihin ko talaga silang dalawa. Grabe, tuluyan nang namatay ang katawan ni Hulkenberg at ngayon ay may gagawin na si Hulkenberg sa katawan ni Balsamilco na magpapalit pa rin. Ano kaya ang gagawin muna ni Hulkenberg bago sila pupunta sa hideout ni Hailey?
Yan at marami pang matitinding eksena at revelasyon ang matututunan natin sa susunod na chapter. Dito muna natin tatapusin ang video sa huling panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin for more videos at updates. Maraming salamat. Ito ang Mr. AI Anime at see you guys again sa aking next video.